Kasi alam nyo, sabi ko kanina, change lang naman ang very consistent in this world. Change lang. Tubo-tubo ang buhok, humahaba ang kuko, ang mga puno, lumalago. So, hindi natin mapipigilan ang pagbabago. So, even before, ang pinaka-highest paid na job noon, alam nyo ba kung ano yung highest paid before? Ang highest paid before, mga 10 years ago, yung cameraman sa helicopter. Pero dahil sa technology, napalitan na siya ng drone. Or ngayon, pumunta kayo dyan sa Jollibee, dipindot-pindot na po yung ordering system. Pinapalitan na po unti-unti ng mga machineries and computers yung mga empleyado. And it cost ng mura kaysa yung magkaroon ng staff na papasweldohin. Or yung, ano pa ba example na pwede dyan? Yung meron ng robot na nagdadala din ng pagkain. So yun yung mga bagong technology. But, those are lalo na yung mga AI-generated, sobrang tindi po nun, no? Sobrang galing. May mga gagraduate na daw na estudyante through AI thesis. Sobrang bilis lang nun. So, mananatili ba tayo na maging biktima na lang ng mga pagbabagong ito? Or we will become a change maker? So, sabihin mo nga sa katabi mo, I will be a change maker. So, yun po. Sa haba-haba ng sinabi ko, kasi kagabi, hindi ko talaga alam kung ano ba yung message ko? Sobrang favorite ko po ng Bible character na to. Pwede bang hulaan nyo kung sino to? He is the most influential man during sa Old Testament. Moses na lang. Sorry. Talagang wala. Whenever, nung bata po ako, pag nandun ako sa auntie ko sa Pampanga, lahat ng mga bago kasing gadgets nandun, galing po ako sa probinsya, wala namang kapasidad yung mga magulang ko na bilan kami ng ganun. May VHS sila. So, parati naman, every bakasyon, pinanunood ko yung Prince of Egypt. Tapos, parang couple of months ago or 3 months ago, napanood ko po sa Netflix yung Testament, yung The Story of Moses. Kaya, sabi ko nga, sa sobrang tindi ng mga leaders natin, siguro, we can relate to his life kung paano meron siyang ganung mga qualities and capabilities na magugulat kayo kung paano na-mold ang character ni Moses. So, sa tindi ng buhay ni Moses, naranasan niya yung pinakamataas at saka yung pinakamababa. Gusto niyo po i-explain ko sa inyo yung mga yon? Marami dito. Sabi dito, he was a son of a slave. Siyempre, isa siyang Israelita, pinanganak siya dahil yung mga magulang niya ay alila po. And then, after his life, siya po ay naging prinsipe ng Egyptian, ng Ehipto. He became the son of a princess. Number 2, he was born in hut. Pinanganak siya sa simpleng bahay lang, sa kubo, ganyan. But he was raised in palace. Naglumaki po siya sa palasyo. So lahat ng pinakamagagandang bagay, edukasyon, naranasan niya. But yet, he has a childlike heart. Yung having a brave na katawan, kasi syempre, pag tagapagmana ka o isa ka sa mga royal family, medyo matipuno ka, talagang ituturo sa'yo makipagdigma. So he is the mightiest warrior during his time. Malakas po si Moses. But he is also the meekest of men. Nung latter life niya, isa na siya sa pinaka-makapakumbaba, mahinahon na tao. And sabi ko nga, he possessed all the wisdom of the world kasi naturuan siya doon sa palasyo. But, he had the fate of child, ulit. His funeral, yung funeral niya po, walang umattend kahit sino. Wala nga kayo dun eh. Pero, you know, the story, nung death niya, God is there in his burial. And then, his death, wala naman nag-create na kahit anong anniversary, wala naman tayong sineselebrate na anniversary for Moses' death. Pero yung kamatayan ni Moses, nagbigay ng komosyon sa langit. Diba? Kasi nagdiwang ang mga anghel na napunta siya sa langit. So, kung we want change in life, siguro there are 3 points lang na prepare ko sa inyo. First is that we need the power to change so that we surrender to God's plan. Surrender to God's plan. Sumunod tayo sa kanyang plano. Number 2, to surrender sa kanyang kapangyarihan. To surrender to God's power. And lastly, to surrender to God's glory. Umasa po tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakakatuwa po,
na ang Diyos natin ay may plano sa bawat isa, wag mong isipin na walang plano ang Diyos sa'yo. The mere fact na buhay ka pa, still, ang Diyos ay hindi pa tapos sa'yo. So, hindi pa po tapos ang Diyos sa mga buhay natin. And then, let's start the story of Moses. Paki-flash na nga po para mabilis tayo. Acts 7 verse 20. Sabi po dito, "At this time, Moses was born and was well-pleasing to God, and he was brought up in his father's house for 3 months." So, yun po yung story about Moses, na hindi lang basta simpleng bata itong si Moses. He was pleasing to God's eyes. Alam mo, pag nakikita ko po si Bio, nung una kasi para kasi siyang dagalang na maliit na baby, but now, 6 months, sobrang pogi po nung bata. Kaya natatawa po kami during may isang dinner doon sa bahay. Sabi ng isang churchmate, "Ay Kuya Panday, mukhang bumawi ang Diyos sa anak mo ha." Iba po talaga yung karisma ng batang yan. Lalo na bilog at sobrang ganda ng katawan. Anyway, verse number 2. Exodus 1, verse 22. "Then Pharaoh commanded all his people, saying, Every son who is born, you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive." Alam nyo, during that time, sobrang takot po ng Pharaoh na baka mapaalis siya sa tatayuan niya sa Pharaoh niya. Kasi sobrang dami ng Israelites that time. Siguro anak po sila ng anak kasi wala naman silang ibang ginagawa kundi maging slave. So ayun, anak lang sila kasi patuloy na kailangan ng manpower during their time. Kaya ang inutos niya, lahat ng lalaking ipapanganak ay mamamatay. Ay dadalhin doon sa river na Nile River. Kung mapapansin nyo sa Nile River, hindi lang naman ito yung Nile River na source ng tubig na iniinom. Dito rin yung source ng tubig na pampaligo, panglaba, or anything na ginagamit. Pero may mga portion din siguro doon ng mga mapapanganib. Kung nasan yung mga crocodiles, alligator, or pwedeng kapag pinaanod yung mga batang sanggol, mamamatay. So walang kawala. Every child, every son na itatapon ng Israelita ay mamamatay doon sa ilog na yon. And then, every daughter you shall save alive. Now, Exodus 2, verse 1 to 2. Paki-flash po. Sabi dito, "Now, a man of Levi went and married a daughter of Levi. The woman conceived and bore a son, and when she saw, he was beautiful, and she hid him for 3 months. Mantakin niyo po, 3 months na itinago si Moses ng kanyang nanay. Siguro nung hindi na talaga kaya, na siyempre malaki na, malakas na yung iyak. Kaya nag-let go na po sila that time. Next verse po. Hebrew 11 verse 23. "By faith, when he was born, he was hidden 3 months by his parents, because they saw he was beautiful child, and they were not afraid of king's command." So sabi ko nga po kanina yan sa mga ibang talata na sinasabi po na itinago talaga si Moses because he was so beautiful. At hindi takot yung mga magulang niya. Alam nyo, itong si Jochebed at saka si Amram, kung tutuusin, kung may social sin during their time, siguro ito yung unang kasalanan ng tao. Kasi hindi sila sumusunod sa hari eh. Pero sobrang tindi po ng lakas ng loob ng mga magulang niya. Pero dumating yung point na hindi na talaga nila kayang itago at malaki na. So in Exodus 2, verse 1 to 5, sa lahat naman po talaga ng pagkakataon, Exodus 2, verses 1 to 5, sa lahat ng pagkakataon, si Miriam, kilala niyo po si Miriam, yung anak, yung kapatid, yung ate, sabi dito, and his sister stood afar to know what would be done to him. And the daughter of Pharaoh came down to bath at the river, and her maidens walked along the riverside. And when she saw the ark among the reeds, she sent her maid to get it. So sa lahat talaga ng pagkakataon, bakit naman naliligo yung anak ng Pharaoh o yung prinsesa doon sa ilog Nilo? Talagang destined na mapaalon si Moses papunta doon sa kinalalagyan ng kung saan naliligo yung prinsesa. Alam niyo po, talagang gumagalaw ang kamay ng Diyos, lalo na pag may plano siya sa bawat isa na papapunta sa tamang destinasyon.
So may plano ang Diyos doon sa baby na yon. And we will see kung ano yung plano na yon ng Diyos kay Moses. Now, sa buhay natin, pwede naman po siguro na hindi tayo nag-survive nung COVID. Or nung bata tayo, tinamaan tayo ng malakas na sakit. Or ako po, kulang ako sa buwan nung pinanganak ako. My twin brother didn't make it. That day, namatay din po yung kakambal ko. Hindi alam po ng mga magulang ko na kambal kami. So ako po nakasurvive dahil nilagyan lang ako ng ilaw nung lolo ko na parang sisiw. Wala po kaming pangbayad sa ospital. So wala. Talagang siguro destined na mabuhay po ako. So pwede naman na may malalang sakit na dumapo sa atin so we can't make it. Pero hanggang, sabi ko nga kanina, hanggang buhay pa tayo, hanggang humihinga, hanggang may kakayanan pa tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Exodus 2, verses 6 to 9. Paki-flash na nga lang po. So, nung binuksan na niya yung, di ba, nakabasket si Moses. So, syempre, ano kaya yung umiiyak na yun? Paano ba yung tunog ng baby ngayon? Bia? Nga, hindi. Sorry, pangit. So, talagang nagkataon, talagang sinadya ng Diyos na mapulot si Moses nung mga alipin o mga tagasunod nung prinsesa na yon. So, sabi doon, take this child away and nurse him for me. I will give you your wages. So, kasi nga sabi nga nun, gusto nyo po, hanapan ko kayo ng taga-alaga. Matalino si Miriam eh. Gusto nyo po, Hebreo. Pambihira, sobrang tindi po ng ganda ng kwento na to. Ni-let go mo yung anak mo, talagang ginawa mo na lahat ng paraan para isuko sa Diyos, pero biglang isang snap lang, biglang ikaw na ulit yung mag-aalaga sa anak mo. At doble bonus pa, may sweldo pa po yung nanay ni Moses. Ganun po katindi ang pagpapala ng Diyos. Ano? When you want to surrender everything to Him, di mo alam na ang kasunod pala nun, maraming pagpapala. Exodus 2, verse 10. Next slide. Next verse. Sabi dito, and the child grew, and she brought him to Pharaoh's daughter and became her son. So she called him Moses. So ang ibig sabihin po ng Moses ay, I drew him out of the water. So in Acts 7 verse 22, paki-flash po yung Acts 7 verse 22. Ang sabi po dito, basahin ko na lang. And after he had been set outside, Pharaoh's daughter took him away and nurtured him as her own son. At kinuha na nga po niya ito at ginawa niyang sariling anak. In Acts 7 verse 22, Moses was educated in all the learnings of the Egyptians, and he was a man of power of words and in deeds. So hindi lang basta-basta si Moses. Siya po ay a man of words, a man of deeds. Kaya magaling po siya sa lahat ng bagay. But when he reached the age of 40, sino po yung mga 40 na dito, mga 40-hin? So totoo po ba yun that life starts at 40? Siguro pag you reach at that age, siyempre nasa middle age ka na. So kung ang life expectancy ng tao ngayon, 78, 76, you're in the more than half na. So mapapaisip ka na kung ano ba ang ginawa mo sa buhay mo, right? But when he's approaching at the age of 40, pumasok sa isip ni Moses na kailangan ko sigurong bisitahin naman yung mga kapatiran ko kasi siguro kahit alam niyang lumaki siya bilang Ehipto, pero alam niya sa puso niya isa siyang Israelita, isa siyang Hebreo. Kaya naman during that time, gusto niyang puntahan yung mga kapatiran niya. So one day, dahil naisip na niya, pumunta siya dun sa lugar ng mga Israelites. And then he found out, meron isang Israelites na sinasaktan. Kaya naman, ang sabi niya, nasuntok niya po o napatay niya yung Ehipto sa maling pagtatrato doon sa Israelites na sinasaktan niya. At nakita niya na hindi tinatrato to ng tama. Kaya napatay niya po yun. Daig pa niya yung yung kay Pacquiao, yung knockout ni Pacquiao. In Acts 7 verse 26 to 28. Acts 7, 26 to 28. On the following day, at sumunod na araw, he appeared to them as they were fighting together. And he tried to reconcile them, peace and saying. Kasi buo na yung loob niya. Talagang gusto talaga niyang puntahan yung mga Hebrew.
Ang sabi niya doon, bakit kayo nag-aaway? Baka magkasakitan kayo. And then sabi nung mga Israelites, sino ka naman para husgahan kami? Gusto mo rin ba kaming patayin katulad ng pagpatay mo doon sa Ehipto kahapon? Kaya si Moses, talagang gulong-gulo siya. Pambihira. Ginawa ko lang naman yung tama na mapatay ko, or siguro it's just simple na kasi prinsipe siya, so may karapatan siya na pasunurin o kung ano mang gawin niya doon sa tauhan nila. Pero nagdadalawang isip siya dahil alam niya sa puso niya na siya ay isang Israelites din. So siya ay nawawala sa dalawang nag-uumpugang bato na hindi niya alam kung saan ba siya patungo. And by faith, Hebrew 11 verse 27. By faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king. Kasi syempre, nabalitaan na to, kumalat na to sa lugar nila, na yung prinsipe ng Ehipto ay may napatay. So siguro, nalaman na nung hari na hindi na ito sa amin. Itong batang pinalaki namin, binigay namin lahat-lahat, parang bumaliktad, tumalikod sa amin. Mas kinakampihan na niya yung mga Israelites. But these Israelites, na gusto naman niyang talagang pumanig sa kanila, hindi naman siya tinatanggap. So nawalan po si Moses ng pagkakakilanlan. He is a stateless man. Kaya po nagtatakbo siya kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hanggang sa mapadpad po siya sa disyerto. So isipin nyo, easy lang naman yun Pwede naman niyang sinabing, commoner lang naman yung pinatay ko. Tagasunod lang naman sa Egypto to Pero hindi. Talaga pong naano sa puso niya, there's something wrong during his time sa pamamalakad at gusto niyang masagip itong mga tao ng Diyos. Bagaman may plano ang Diyos kay Moses, hindi pa rin niya alam kung ano yung mga tamang gagawin niya. Kaya po during his 40 years, in the next 40 years of his life, di ba doon siya napadpad sa disyerto? Some of us have burden that we want to change something, na parang gusto natin yung sariling lakas lang yung gamitin natin. Pero, syempre, katulong pa rin dapat ang Diyos sa mga bagay na makakapagpabago sa mga nakikita nating problema. If you're in your office, may makita kang problema, baka ikaw na yung solusyon doon. Or sa pamilya nyo, pag nakita mong there's something wrong in your family, may mga maling gawain, baka because God is telling in your heart na there's something wrong that's happening in your family, you will be the answer or kasagutan sa mga problemang nangyayari sa mga buhay-buhay natin. Kung may kailangang isarado ang Diyos na maliliit na malaking pintuan, siguro magbubukas siya ng maliliit na bintana para ipakita sa iyo that there's more to what's happening in your life. Kung problema man yan, kung mga struggles man yan in financial, in family, in relationship, siguro once you see what God has placed in you, makikita mo yan na i-reveal sa iyo ng Lord kung ano yung mga bagay na dapat natin unahin sa mga buhay natin. So, in the first 40 years of Moses, yun nga, pinakita yung, sabi ko kanina, lahat ng karangyaan, lahat ng kagalingan, lahat ng puro magagandang bagay. But in the next 40 years of his life, lahat ay kaibahan ng buhay na tinamasa niya. So namuhay siya bilang isang simple, ni yung pinaalagaan niya ng mga hayop ay hindi pa sa kanya. Di ba pag-aari yun ni Jethro? Pag-aari yun nung kanyang father-in-law. So yung mga bagay na nangyayari sa buhay ni Moses is far different kung ano yung kinalakihan niyang buhay. So his solitude, mag-isa siya, tapos his death of vision, nawala na. Siyempre, 40 years ago na yung gusto niyang i-save yung mga Israelites, gusto niyang may baguhin. Pero after 40 years, ano na lang ba yung nakakasama niya? Yung mga tupa, yung mga baka, yung mga hayop. So wala na. Nawala na po yung vision kay Moses. And then wala na rin siyang strength. At that age, 80, ako nga 35 po, marami na po ang problema Masyado nang masakit yung mga katawan ko, mga kasukasuan. Compared to that Moses that 80 years old.
So talagang baka uutal-utal na to o wala na talagang loss of words na po ito. But still, God has planned for him. Sabi niya, at this age, I can do nothing. Pero for the next 40 years, alam niyo, sobrang haba po ng inabot ng buhay ni Moses, ano? Kasi dito na, eto na po yung pinaka-highlight ng buhay ni Moses. On the next 40 years, he discovered that God can do more, maraming bagay ang kayang gawin ng Diyos to a nobody. Kasi from 40 years old na naranasan niya and he became a nobody. But this time, God is, gumagalaw ang Diyos sa buhay niya. That maraming bagay ang ipapagawa ng Diyos para magawa yung gusto ng Panginoon para sa buhay niya. So, ito na yung point natin to surrender to God's power. Paki-flash nga po yung Exodus chapter 3 verse 1. Ayun, nasabi ko na nga pala tong mga to. But no, next verse na lang. Acts 7 verse 30 to 31. Ito yung after 40 years. Ito na yung bumago sa buhay niya. An angel of the Lord appeared to him in a flame of fire in a bush in the wilderness of Mount Sinai. When Moses saw it, he marveled at the sight. As he drew near to observe, the voice of the Lord came to him. Nakikita niyo po yung mga burning bush. Kung nakapanood po kayo ng mga Texas movies, yung, di ba, sobrang disyerto yon, sa sobrang init, nasusunog na lang yung mga bushes na ganon. And then namamatay. Pero this time, it is a burning bush. Isa itong puno na nasusunog, pero hindi po namamatay. So kung ako man siguro may nakita ko sa parte na to, talagang mamamangha po ako na bakit hindi namamatay itong nasusunog na bush na ito. Kaya nga, biglang nag-appear sa kanya yung narinig niya when God called him, Moses, 2 beses po. So, because this is a holy place, sabi niya, remove your sandals. So, tinanggal niya po yung sandals niya and then pumunta po siya doon sa area kung saan yung burning bush. Ngayon, sobrang powerful po ng Diyos. Nakita doon na yung kapangyarihan ng Diyos doon sa bush na yon. Talagang walang ibang klaseng ganung bagay ang makikita mo. Kaya na-amaze po si Moses. In Acts 7 verse 32, paki-flash po yung Acts 7 verse 32, sabi po dito, I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses trembled and dared not to look. Sino ba naman ang hindi matatakot? Siyempre, alam mo lang na may Diyos kang sinasamba, pero face to face, andyan. Kaya po, yun ang reaction ni Moses. So we see that God's power is caring. In Exodus 3 verse 7, sabi po dito, Exodus 3 verse 7, the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and given heed to their cry because of their taskmaker, for I am aware of their sufferings. So hindi po nakalimot ang Diyos. Sa akala nila in the next 40 years na wala nang mag-stand for Israelites, ay wala na. Pero nandun pa rin po ang pangako ng Diyos that He knows yung kailangan ng mga tao niya, yung mga hinirang niyang mga tao, and He knows their sorrows. When God has a mission, kapag po may mission ang Diyos, He commissions someone. Kaya kung may pinagagawa po ang Diyos, maaaring may isang tao na uutusan niya para mag-stand for us. Lord, ang dami pong problema. Parang nawawalan ka na ng saysay, nawawalan ka na ng desire, nawawalan ka na ng gana. Medyo masyadong malaki yan for Philippines, hindi natin kayang resolvehin yan. Or paliitin natin, Lord, marami na pong mga napapariwara dito sa Nueva Ecija. Masyado pa rin malaki yan. So ilan ba? Million na ba ang population ng Nueva Ecija? So diretso na lang tayo sa Muñoz, 100,000 population. Marami pa siguro sa Muñoz ang hindi nakakakilala sa Diyos. Or mas paliitin pa natin sa mga course natin, sa mga pamilya at sa mga kaibigan natin. So maybe,
It's calling ng Diyos para tayo yung mag-stand para sa mga pamilya at sa mga kaibigan na nasa paligid natin. Alam nyo, there are empty seats. Parati kong pag nagsasalita po, parati ko sinasabi yung empty seats na yan. Kasi I pray that someday, yung mga empty seats na yan, makakatabi nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Yung mga tao na pinagpipray nyong matagal na. Yung mga tao na gusto nyo makasama na magpuri dito sa sambahan ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako na ganun pa rin sana yung mga prayers natin. That someday, that makakasama natin yung mga taong mahal natin sa buhay. Balik po muna tayo kay Moses, no? Ang daming dahilan ni Moses eh. Sabi niya, Lord, matanda na ako. Hindi ko na kaya, uutal-utal na ako. Sino ba naman ako para sumunod sa'yo? Alam mo, pares po tayo ni Moses. Marami din tayong alibay. Busy ako, may trabaho ako, marami akong ginagawa. So, itong nangyayari kay Moses is nangyayari din po sa atin na hindi natin gampanin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Inililihis natin yung mga bagay na inuutos niya. Or sabi ng Diyos, Lord, matagal ka nang hindi kilala. Ano sasabihin ko? Hindi ko po alam kung paano ko kayo i-explain kung ano po ang gagawin ko para mapakilala ko kayo sa kanila. So, alam mo sabi ng Lord? In Exodus 3 verse 11, I am who I am. Ako yung Diyos nung nakaraan, ako yung Diyos ngayong kasalukuyan, at ako yung Diyos sa hinaharap. So, God has this eternal consistency. He is the God in the past, in the future, and He is the God at the present. Lord, paano kung hindi sila makinig sa akin? Ayan na naman si Moses, Paano kung hindi nila ako pakinggan? Sino ba naman ako? Wala naman akong kakayanan para ipakita o sabihin sa kanila kung ano yung nasaksihan ko dun sa burning bush. Sa tagal na ni Moses na hindi niya na alam yung vision na meron siya, nangusap ang Diyos sa kanya that even he has a slow of speech, o utal-utal or matanda na sa kanya, may kapatid siya, di ba? So, si Aaron, sabi ng Diyos, may kapatid ka O di tutulungan ka ni Aaron. Sa daming dahilan ni Moses, alam niyo po, nagalit ang Diyos. And then He said, Moses! Isa na lang. Whenever, pag yung magulang ko po, tinatawag ako sa pangalan ko, lalo na Denmar, nakakatakot po yun. Pero pag may inuutos, pag tinawag po akong Mon or Monmon, medyo soft po, parang susunod ka. Pero when God is, gusto mo bang tawagin kang Sidmore? Naku, nakakatakot po pag ganun na ang sinabi ng Diyos. Kaya, nakakatakot po, Kaya whenever, huwag na sanang dumating sa point ng mga buhay natin, that God will call us one by one by our names. Siguro mas nakakatakot yun. Alam nyo, in Exodus 4, verses 11 to 12, the Lord said to him, who has made man's mouth, or who makes him mute or deaf, or seeing or blind. I, the Lord, now then go, and even I will be with your mouth and teach you what you are to say. So this is the promise of God. Kung ano man yung pupuntahanan natin, basta sumunod lang siguro tayo, kasama natin ang Diyos sa bawat laban, sa bawat gampanin, sa bawat gagampanan natin sa mga inuutos niya. And finally, we are here to seek God's glory. Alam niyo, ito yung pinakadulo, pero napakahirap po itong i-explain. Ito yung bagay na, bakit ba tayo sumusunod sa Diyos? This is not about us. This is not about you. This is about Jesus. His sa Kanya lamang po. Hindi na yung we're seeking about our own glory. Wala na yun. Kasi when you know kung bakit ka gumagalaw, kung bakit ka nagpapatuloy, kung bakit mo itinutuloy yung buhay with Him, because you wanted to give glory sa ating Diyos. Mabuti na lang po na marami sa atin yung maagang nakatagpo sa pananampalataya. Maraming maagang nakakilala, maagang nakatanggap ng kaligtasan na meron sa atin. Sana parate, every time naman na naaalala to, every communion, every reflection, we are reminded of this gift na binigay sa atin.
na hindi pwedeng tayo lang yung mag-enjoy. Marami pong tao sa labas. There are less than 100 here. 100,000 ang population ng Muñoz. So siguro, katulad po ako, I am product of an invite. Alam niyo po, nung bata kami, mga 17 ako, may parang panggabi yun, parang friends night. Mag-i-invite ka lang ng friend. Na-invite po ako ng kaibigan ko na yun. Tapos mga years pa, hindi na naman ako naka-attend. Basta attend lang ako. Pero nakunlit na naman po ito. Nung 19, wala na kaming gagawin nung graduation. Na-invite na naman po ako. So, to measure how long, matanda na po ako, 15 years na po kami nila Brother Sid dito at yung mga iba kong kaibigan dyan. So for the last 15 years, siguro, you see our lives. Kaya, gusto ko na sa mga susunod na marami pa sigurong Diana, marami pang Arian, marami pang Sidmore, na tatayo dito para magpatotoo kung paano nabago yung mga buhay namin. So nawala na ako, no? Sorry. So let me end. You see how influential si Moses. Siguro, we can see na yung being his obedient, yung having a obedient heart, siguro yun yung pwede nating makuha sa kanya. Na he was able to raise Joshua. So sa kasarapan, sa magandang kwento na to, there is Joshua na naghatid doon sa mga lupang, sa mga tao ng Diyos, doon sa lupang pangako. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kapag sinabi niyang, dadalin ko kayo sa lupang pangako, dadalin niya tayo. Kapag pinangako ni Jesus, nabibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Panghawakan niyo yan. Kasi hindi yan maaagaw sa atin. At ang buhay na to, patuloy na magpapatuloy para sa Diyos at para sa bayan niya. So let us pray, Lord. Tumayo po tayong lahat. Yes, God. Lord Jesus, salamat Panginoon sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na it's just a story. Pero this story of Moses ay isang storya lamang na naisulat. Pero sobrang dami, Panginoon, ng storya ng mga tao dito kung paano mo nabago ang kanilang mga buhay. At naniniwala ako, Panginoon, na ang mga mga buhay na binagong iyon ay gagamitin mo para sa mga tao sa labas ng kapilyang ito, Panginoon. Hindi lang si pastor, hindi lang mga leaders, hindi lang yung mga tumatayo dito, Panginoon, ang may utos mo na susunod, Panginoon, to go, to spread your word. Hindi lang kami, hindi lang yung mga leaders, but every people na nandito, Panginoon. We read our Bible, we read your words, lahat ng mga bagay, Panginoon, nasa sa amin. Lord, gamitin mo ang bawat isa. Gamitin mo ang bawat bata, mga estudyante, mga nagtatrabaho. Walang kawala, Panginoon, ng bawat isa. Kasi kung ang buong church na to ay gagalaw, ang buong church na to ay susunod, Panginoon, sa iyo. Wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kung hindi i-win yung mga tao sa labas, Panginoon. There are a lot of empty chairs. I know someday or sooner, yung mga mahal namin sa buhay, yung mga tao sa paligid namin, yung mga kapitbahay namin, madadala namin dito, Lord. And we wanted them to experience this kind of joy in our hearts. Your presence sa buhay namin, Panginoon. Patuloy kaming magpapatuloy, Panginoon, sa iyo. Patuloy kaming iibig sa iyo. Patuloy namin, Panginoon, susundin ang iyong katwiran. Magtitiwala kami sa iyo sa lahat ng mga plano mo sa mga buhay namin. We offer our life, Panginoon. Wala kaming ibang gagawin, Panginoon, sa buhay namin. We're so busy in other things. We're busy na kumita ng pera sa mga karir namin. Pero we neglect, Panginoon, this thing. Yung bagay na pinaka-importante. Yung bagay na
Matagal mo nang ibinigay sa amin. And I know that this is a reminder again and again for us. A reminder na sana this time, Panginoon, magpatuloy kami sa iyo till sa dulo ng aming mga buhay. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyo sa lahat ng mga plano mo sa aming buhay. Alam namin na ikaw po ang Diyos na mag-iingat sa amin. Patuloy mo kaming ingatan, Panginoon. Patuloy mo kaming protektahan sa mga bagay, sa mga hamon ng buhay na ito. Lord, salamat po sa umagang ito. Titiwala kami, Panginoon, sa iyo. Sa iyo po lahat ng kapurihan, lahat ng papagpala, lahat, Panginoon, ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating tanggapin ang biyaya ng Diyos Ama sa langit at ang pag-ibig at kamatayan ng ating Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo, kasama ng gabay at tanglaw ng Espiritu Santo,